Sabi yan mga kababayan ni Mig Zubiri dahil sa conflict of interest concerning the two members of their, I think they have cases, Mr. President, sabi po ni Zubiri. Ngayon, itong si Bato de la Rosa, sabi naman ni Ping Lacson, nag-initiate na umalis. Di ba? Pero tingnan ninyo ito mga senador. Si Chis Escudero kailangang patalsikin. Sabi ni Sandro, while the rules of the House do not require me to step aside, he is doing. I have decided pala to formally recuse myself from all discussions, deliberations, and proceedings of the House Committee on Rules insofar as these complaints are concerned, sabi ni Sandro. This decision is guided not by legal compulsion but a higher obligation to preserve. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. O ito yung mga balita ngayon. Si Bato de la Rosa at saka si Joel Villanueva inalis na sa Senate Committee on Ethics and Privileges dahil umano sa conflict of interest. Pinalitan sila mga kababayan ni Amy Marcos at saka ni Rodante Marcoleta. Pareho din mga kababayan, member ng minority sa Senado. Sabi yan mga kababayan ni Mig Zubiri dahil sa conflict of interest concerning the two members of their, I think they have cases, Mr. President, sabi po ni Zubiri. Ngayon, itong si Bato de la Rosa, sabi naman ni Ping Lacson, de la Rosa's salary may be withheld due to absences. Pero anya, I'll not be part of any recommendation to sanction him if it comes to that in relation to his long absence. For one simple reason, anya, I have no moral authority as I was in almost the same situation more than 15 years ago. Kasi nagtago din siya mga kababayan noon, si Ping Lacson. Pero at least inamin niya, di ba? So, makikita natin dito mga kababayan ang pagkakaiba nito mga senador sa pag-ugali po ni Martin Romualdez at saka ni Sandro Marcos. Si Martin Romualdez at si Sandro Marcos, hindi mo kailangang alisin. May tinatawag na delikadesa. Sila na mismo ang nag-initiate na umalis. Di ba? Pero tingnan ninyo ito mga senador. Si Chis Escudero kailangang patalsikin. At ito naman po si Bato de la Rosa at saka si Joel Villanueva kailangang alisin as member. Kailangang palitan. Hindi nag-initiate on their own na umalis as member ng Ethics Committee because of the cases, mga kababayan na kanilang kinakarap. Si Bato nagtatago, wala pa man pong nilalabas na warrant of arrest yung ICC. Kwento pa lang, hindi na nagre-report. So tinanggal siya sa Ethics Committee pero sumusweldo. Kaya nga pinag-iisipan ngayon ng kanyang mga kasama ano ang mabuting gawin kasi sumusweldo siya, hindi man nagtatrabaho. So ito na yung pinag-uusapan mga kababayan. Imbes na siya mismo yung mag-initiate for delikadesa, dapat may hiya. Mga walang hiya. Kung may hiya sana sila, itong mga senador. On their own, wala man silang pakinabang, hindi man nagtatrabaho ng maayos na, laging absent. Dapat hindi na siya kukobra ng sweldo for delikadesa. Nakita ninyo? Yan ang wala sa ating mga senador. Yan ang nakakalungkot. Pero pinag-iinitan nila yung Marcos Romualdez na may delikadesa. Di ba? Si Martin po, nang makontrobersyal yung kanyang pangalan, inaakusa man lang, wala man ebidensya, voluntarily nirelinquish niya yung pagiging Speaker of the House. Then the other day, dahil yung tatay niya, si Sandro Marcos, tinailan ng impeachment as majority leader, umatras mga kababayan si Sandro Marcos na maging parte, na-recuse niya yung kanyang sarili, na maging parte sa anumang diskusyon sa impeachment complaint laban sa kanyang tatay. Nakita ninyo mga kababayan ang pagkakaiba nitong magpinsan sa mga senador na mga mayayabang pero walang delikadesa mga kababayan. Mayayabang na wala pang delikadesa. Kailangan pang tanggalin, palitan mga kababayan. Ito yung topic natin, delikadesa dapat overpower. Sa politika po kasi, yan ang nakakalungkot ngayon. Hindi lahat po ng may kapangyarihan ay marunong bumitaw. Hindi lahat po ng apelyido may delikadesa. Sa panahon
mga kababayan, ang tiwala ng publiko ay madaling masira. Dalawang hakbang, mga kababayan, ang malinaw na naglatag ng linya sa pagitan ng pagprotekta sa sarili at pagprotekta po sa institusyon. Ito yung ginawa, mga kababayan, ng magpinsan, si Martin at saka si Sandro. Si Martin, alam na po ninyo, nirelinguish niya yung kanyang posisyon bilang speaker. Siya pa lang ang gumawa ng ganon. Ibang mga speaker kailangang ikudita para mapalitan. Di ba? At sinundan, mga kababayan, that's the other day, si Sandro. Dahil po, pinayla ng impeachment yung kanyang tatay. So sila, mga kababayan, nirelinguish nila yung posisyon hindi dahil may kasalanan sila, kundi dahil po sa prinsipyo. So malinaw po yung mga actions nila. Si Martin halimbawa, para po protektahan yung public trust. Paintulutan po yung Independent Commission na magsagawa po ng investigasyon nang wala pong impluensya mula sa pinakang mataas na liderato. Ipakita na ang proseso po ay mas mahalaga sa posisyon. So ano ang mahalaga sa puntong ito, mga kababayan? Ito po ay hindi pag-amin ng kasalanan, kundi ito po ay pagkilala sa bigat ng posisyon. Kasi po sa komunikasyon at governance perspective, malinaw po ito, mga kababayan. Kapag ikaw ay nasa tuktok, kahit po yung perception ng impluensya, pwedeng makasira po sa credibility ng proseso. Di ba po? Kaya ang ginawa po ni Romualdez ay hindi po pag-iwas. Ito po ay pagbibigay daan sa mas na matibay na tiwala sa hustisya. Yun ang ginawa niya, kaya nirelinguish niya yung posisyon. So anong mensahe? Ang mensahe po, wala akong itinatago, kaya hindi ko kailangan kumapit. So yan po ang tunay na lakas ng leader. Iba po, mga kababayan? Ngayon, dito naman tayo sa ginawa the other day ni Sandro Marcos. Yung kanyang kusang pag-recuse o pag-inhibit sa lahat ng usapin sa impeachment laban sa kanyang tatay. Sa totoo lang po, hindi man po ito required ng House of Representatives, ng House Rules ng Kongreso. Wala man siyang legal na obligasyon. Wala man pumilit sa kanya para mag-recuse. Di ba? Walang nagsabi ng mga critics na dapat mag-inhibit ka. May narinig kayo? Walang ganon. Pero voluntarily, siya na mismo nang i-file, mga kababayan, ang impeachment complaint laban sa ating Pangulo. Siya na yung nagsabi. Nagpalabas siya ng statement to recuse himself sa lahat ng discussion ng impeachment laban sa kanyang tatay. Yan ang malinaw na delikadesa, may hiya, may delikadesa na wala po sa ilang mga leaders natin, lalo na po sa Senado. Dapat nga po, kung sa ibang bansa itong mga nasabit sa mga kung ano-anong anomalya, pagnanakaw, korupsyon, nag-resign na sila mismo bilang senador. Ang iba nga po sa ibang bansa, tulad ng Japan, South Korea, yung iba dyan, sa sobrang hiya, nagbibigti na lang. Ano ba po? Pero dito po, makakapal ang muka. Ang daming magkakapal ang muka. So bakit ginawa yun ni Sandro? Kahit walang nagsabi sa kanya. Para maiwasan po yung conflict of interest. Maingatan po yung integrity ng Congress. Para mapanatili ang tiwala siyempre ng ating mga mamamayan sa accountability mechanisms. Sa madaling sabi, mga kababayan, mas pinili niya na maging patas ang proseso kaysa maging anak ng Pangulo sa loob ng usapin. Di ba po? So ito po ang sinasabi po na tunay na delikadesa na wala na po sa ibang mga politiko. Walang delikadesa. So ito ang dapat na ginagawa, mga kababayan sana, ng iba pang mga leaders na kapag personal ka nang involved, umatras ka kahit pwede kang manatili. Di ba? Kasi wala man sa House Rules, pero pinili niya na huwag mangi-alam kasi masisira, mga kababayan, yung proseso. Hindi siyempre mawawala yung tinatawag na personal bias. Tatay niya yung nasasalang sa proseso. Pinayla ng impeachment. So itong delikadesa, mga kababayan, isa na siyang rare political value. So dito natin makikita o lumilitaw ang malinaw na kaibahan, mga kababayan, sa marami political families dito sa ating bansa, na kapag may investigasyon kumakapit sa posisyon, kapag may kontrobersya, lalong hinihigpitan ang kapit sa kapangyarihan, kapag nadadawit
ang pangalan, inuuna ang power kaysa sa institusyon. Bakit ganon? Kasi po para sa kanila, ang posisyon ay panangga. Ang kapangyarihan ay kalasag nila. Pero malinaw po kina Sandro at Martin Romualdez. Baliktad po ang prinsipyo. Hindi po nila ginagamit ang posisyon para protektahan ang kanilang pangalan, ang kanilang pagkatao. Ginamit nila po ang pag-alis para protektahan ang institusyon. Hindi nila ipinagtanggol ang sarili. Ang ipinagtanggol nila ang House of Representatives. Yan po ang hindi kayang gawin ng marami na mga political leaders natin. Ang bumitaw para tumibay ang ating mga institusyon. Ngayon, alam po ninyo mga kababayan, sa political communication, may tatlong uri ng kilos kapag may krisis na kinakaharap. Una yung pagiging defensive. Ano yan, Mr. Maravillas? Alam na ninyo ang pagiging defensive, di ba? Kitang-kita sa mga sabit sa lalo yung mga sabit na senador sa flood control scandal. Defensive, kumakapit lalo, nagra-rationalize. Then, manipulative. Ginagamit nila ang posisyon para kontrolin ang narrative. Then, institutional po. Inuuna nila yung proseso kaysa sa sarili. So, ang ginawa ni Sandro at saka ni Speaker Martin, malinaw po na institutional response. Ito ang pinakamahirap na gawin at pinakamalakas na mensahe sa publiko. Ang sinasabi po nila malinaw, pero matindi ang tama. Hindi kami mahalaga kaysa sa institusyong aming pinaglilingkuran. Di ba? In-up nila ang power to protect the institution. Yan ang kailangan nating mga leaders. Tama yung pag-iisip. Hindi pansarili, mga kababayan ang inuuna. Di ba? So ito yung hindi kayang gawin ng iba mga kababayan. Kung ito ay ibang political clan, maglalabas na yan ng press release para manatili. Ibe-brainwash yung publiko sa pansarili nilang interes. Maghanap na yan ng technicality para hindi umatras, ma-justify yung kanilang kapit sa posisyon. Gagamit ng numbers, impluensya at ingay. Alam na ninyo kung sino-sino mga ganun ang pag-ugali. Pero dito po sa dalawa, walang drama, walang paninisi, walang kapit po sa kapangyarihan. May iisang salita lang, ano yon? Delikadesa. At ngayon sa politika, yan po ang pambihira ng currency. Delikadesa. So malinaw po mga kababayan, ang record kung titingnan natin. Si Martin Romualdez bumaba sa posisyon para maging malaya yung investigasyon. Si Sandro Marcos nag-recuse kahit hindi man siya obligado. Kahit walang nagsabi sa kanya, wala mang nag-criticize sa kanya, nabigla nga tayo, biglang naglabas ng statement. Di ba? So malinaw po kung sino ang mga leader na may delikadesa. Kasi po, ang mga kumakapit sa posisyon, ibig sabihin yan may tinatago. So sa politika mga kababayan, hindi man po sukatan ang haba ng panahon ng hawak sa kapangyarihan. Kundi kung marunong kang bumitaw para manatili pong buo ang tiwala ng taong bayan. Ayan si Sandro Marcos na malamang susunod na Pangulo pag tama na sa edad. Di ba? Kasi ang taong ito malinaw na may delikadesa. Sandro Marcos to recuse from talks on Dad's impeachment, sabi po sa report ng Inquirer noong January 26. Yan ang sabi niya sa kanyang statement noong Monday. Sabi ni Sandro, while the rules of the House do not require me to step aside, he is doing. I have decided pala to formally recuse myself from all discussions, deliberations, and proceedings of the House Committee on Rules insofar as these complaints are concerned, sabi ni Sandro. This decision is guided not by legal compulsion but a higher obligation to preserve the integrity of the House of Representatives, to protect the credibility of its processes, and to uphold the public trust in our Constitution. According to Representative Marcos, he is confident in the independence and professionalism of his colleagues in the House. While I am fully aware that the rules of the House do not require my inhibition, and while I remain confident in the independence and professionalism of my colleagues, I recognize that leadership sometimes calls for restraint
rather than participation. In moments that test institutions, perception matters as much as procedure. Yan ang totoong leader, mga kababayan. May tunay na delikadesa po. Hindi walang iya. Kahit hindi man nagtatrabaho, sumusweldo. Tulad ng Vice Presidente. Nandun na lang palagi sa dahig. Yan sige-sige na lang ang selfie-selfie. Nasa dahig, sumusweldo, mga kababayan. Hindi man nagtatrabaho. Ito yung mga walang delikadesa. You see, yan ang pagkakaiba. Itong mga politikong to, mga senador. Dito kay Martin at saka kay Sandro Marcos. Marunong mahiya. Ito yung balita tungkol kay Martin nung bumaba sa posisyon. Speaker Romualdez steps down to protect public trust, allow independent probe. Wala akong tinatago, sabi po niya. Mga minamahal ko kababayan, with humility and gratitude, I address you today. Together with my colleagues, we work hard to pass reforms that put food on the table, created jobs, expanded education, and strengthened healthcare. These are milestones that will stand beyond my time as a speaker, and I will always be proud of what we have achieved as your people's house. But leadership also demands difficult choices. Today, I have decided to step down as a Speaker of the House of Representatives, sabi po ni Martin. Let me be clear, wala akong kasalanan at walang tinatago. Ang tanging layunin ko ay maglingkod, makabuti ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Yet, I also know that when questions arise, it is the people's trust that must always come first. Masakit man sa akin, I am stepping aside so that the independent investigation may proceed freely, without pressure, without influence, and without fear. This is not surrender, but conscience. Ginawa ko ito dahil naniniwala ko na ang tunay na paglilingkod ay ang pagpapalaga sa tiwala ng taong bayan higit sa anumang posisyon, sabi ni Martin. Yan na lang po ang natitirang leader natin na may delikadesa, may hiya sa sarili. Yung iba po, mga walang modo, mga walang iya. Di ba po, mga kababayan? Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.